So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video tungkol dun sa vlogger sa Facebook. Si, ano ba yan? Si Cherry White tsaka si Pacboy. Kala kasi ng tao, magkarelasyon yung dalawa. Pero inamin na rin ni Asian Pacboy na wala daw sila. Oo, nagsasama sila sa bahay for the content lang yun. Tapos, for the opportunity. Parang yun nangyari nung kay Boy Tapang tsaka dun sa kay LJ. LJ ba yun? Doon, baka hindi nakascore si doon, Boy Tapang doon. Kasi hindi naman siya trip. Tsaka may boyfriend yung LJ. So, ito, si Cherry White, naghahanap lang siya ng mga mako-content. So, ito rin si Asian Pacboy, malamang hindi rin to pinascore kasi nga wala daw sila eh. So dito palang mabablockpill kayo na ang treatment talaga ng tao ay base sa looks. Oo, mabait si Cherry White dun kay Asian Pacboy. Kasi nga, mabait din yun si Asian Pacboy. Tsaka may nabibenefit siya. Kasi yun naman talaga gusto ng babae. Mag-i-stay siya sa'yo, i-entertain ka niya as friend. Kaya nga may friend zone, di ba? Beta orbiter. Tapos, ang treatment niya, depende base sa looks mo talaga eh. Ganun talaga yung treatment ng ito, kaya ko to eh, sinishare ko tong information na to eh. Yun talaga yung treatment ng mga babae, lalo na babae. Actually, lahat ng tao eh, in general eh. Di ba ini-scan natin yung mga taong nakakasalamuha natin kung paano natin sila ititrato base sa sa itsura nila. So, ganun din sa babae. Mas malala lang sa babae kasi sila yung namimili ng gustong pumasok sa buhay nila. Kagaya ng, kuwari yan, si Asian Pacboy. Oh, may mabe-benefit siya doon. Walang kilig factor kasi nga, hindi naman siya kikiligin sa itsura nun eh. Pero, may income na papasok. Yun yung nagpapasaya sa kanya. Kaya, masaya siya dun sa magkasama sila na ganon. So, dito pa lang mabablockpill na kayo eh. Sabi ni Asian Pacboy, wala daw sila. Oh. Tapos, naiiyak-iyak pa siya na meron. Kaya naman naiiyak si Asian Pacboy kasi nga, meron ng nahanap si Cherry White na boyfriend na talaga, which is si Boy Tapang. So, yung dalawang yun, magka-looks match. Pero syempre, mas lamang pa rin si Cherry White. Kasi kung nakita mo naman yung videos, ang nagsisim pa rin doon si Boy Tapang. Kasi nga, maputi si Cherry White eh. So, siya yung, napansin niyo yung video kung nakita nyo. Hinahalikan niya, makapit siya, mayakap, ganun. Pero si Cherry White, gusto rin naman niya si Boy Tapang kasi nga, meron na rin kasing history na na yun nga, ginamit siya ni LJ. Gusto rin naman niya yun. Kasi parang, at that time na yan, di ba sa hypergamy na sinabi ko, siya yung best option na nakikita niya. Wala na siya nakikita na ibang best option na pasado man sa looks na threshold niya, tsaka may pera. Which is, million naman yung followers ni 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 ni, ni Boy Tapang. Kaya yun, kaya dito pa lang mabablockpill na kayo eh, na yung unang kita ko pa lang dun sa na yun, relasyon na yun, na si Asian Pacboy tsaka si Cherry White, hindi talaga ako naniniwala kasi for content lang din. Sinabi rin yan ng mga vlogger dun sa Facebook eh, si Liam. Ito, for content lang to. Kahit nga si si sino ba to? Ato, yung sa pambansang pangit. Talaga, yung pag nakikita mo talaga yung tao na magkasama, yung kuwari, base sa looks to yung magkarelasyon, alam mo na agad kung sino yung dominante doon sa relasyon eh. Walang palya yan, promise. Nakikita ko na yan eh. Kaya nga marami nga, nung bago pa sila, marami nga doon na for content lang, which is totoo naman talaga. O di inamin rin ni ni Asian Pacboy. Tapos meron ako napanood na nagharap na sila, parang kahapon ata yun, o nung isang araw, na, yun nga, na
sinisisi ni Asian Fuckboy kaya nawala si Cherry White sa kanya dahil nung December, ganyan, hindi naman daw siya ma-social media, hindi siya nagpo-post. Tapos nagkasakit ata si Cherry White. Tapos wala siya doon. Hindi yun yung rason eh. Sinabi rin na Cherry White eh, huwag mo na sisihin sarili mo. Tapos yung ang bilis maka-move on talaga ng babae kasi nga sa monkey branching yan eh. Parang hindi talaga nila mahal yung tao. Ang mahal nila is yung nagbibigay ng feelings sa kanila, which is yung nagbibigay ng happiness, basta feelings or kilig. 'Di ba sinasabi sa red pill, hotness, coldness. 'Di ba ganon? Pero hindi ako naniniwala sa hotness and coldness eh. Ang inaano ko yung napro-provide ng lalaki, which is status, fame, looks. Pero yung looks ang pinaka nangingibabaw kasi yun yung kilig talaga eh. Yun yung genuine desire na kaya nga mabilis nila ibigay yung sex dun sa lalaking genuinely na attracted sila. Kasi may factor kasi ang attraction eh. Magsisimp. Kung sino yung above sa looks, yung below ang magsisimp doon. Walang palya to. Lahat ng karelasyon mo, tingnan mo yung itsura ng mukha nila. Walang palya to. Yun yung simp. Wala akong nakitang may itsura na nagsisimp sa pangit. O merong mga isolated na cases kung yung babae na yon na may itsura magsimp do sa pangit is mahirap siya, single mother pa siya. Yung katakot-takot na talagang kamalasan na punta sa kanya. Tapos broken na siya sa maraming lalaki. So may chance yon na magsimp siya dun sa pangit. Dahil yun na lang mapapakinabangan niya, yung serbisyo ng pangit, kabaitan ng pangit, tsaka yung napro-provide nun, tsaka pera. Pero, isolated cases to. Kaya yung mga nagbabato dyan na nagsasabi ng mga maraming mga sample na, bakit ganito yung kapitbahay namin, yung mga ganyan. Isolated cases yan. Yung nagsabi ng comment dati, aminado rin naman siya eh. Sinabi isolated cases yun eh. Lalo na ngayon, social media age na tayo. Tsaka halos lahat ng babae nagtatrabaho na sila. Kaya yung tradition, hindi ako naniniwala sa tradition eh. Kasi kaya naman tayo may tradition na ganyan kasi for survival. Ang tradition is for survival. Kaya nagiging submissive yung babae dahil hindi pa sila nagtatrabaho dati. Wala pang gym, wala pang technology, dahil for survival, kailangan nila yung lalaki para makasurvive. Tsaka mapasa yung genetic line nila. Yun lang naman purpose ngayon. Ngayon, wala na yung tradition dahil nagtatrabaho na sila. Tapos, suportado pa sila ng gobyerno. Kaya, malaya na talaga sila nakakapili ng mga gusto nila. Kahit nga magpaanak sila, willing sila. Willing yan, kahit prostitute, promise, nagpapaputok sa loob. Pagka-trip niya talaga yung lalaki. Pagka hindi niya trip, pagko-condomin ganyan. So, ganyan talaga yung yung attraction. Pag gusto ka talaga ng tao. May nagsabi nga niya, nakikita ko na to sa maraming comments sa Western pa. Walang anong tawag dito, wala kang magagawa sa attraction. Parang ang attraction is kahit anong gawin mo pa dyan, kung hindi siya attracted sa'yo, baliwala yan. Kung magbigay ka pa man dyan ng bulaklak, ilibre mo siya sa mga mamahaling restaurant, magbigay ka ng mga iPhone, cellphone, ganyan. Hindi ubra yan. Kasi nga, hindi naman talaga siya attracted sa'yo. Kaya dito sa sinasabi ko sa inyo, kung lalaki kayo, minimum effort lang gagawin nyo. Sure na ikaw pa rin mag-uuna kasi nga yung mga babae, dahil yung hormone nila is estrogen meaning estrogen passive, testosterone tira, di ba ganyan? Aggressive. So, hindi to brainwashing,
Hindi to hindi to social conditioning. Ito ay nature. Dahil nga ang babae ay may estrogen, hindi sila mag-uuna mag-a-approach. Lalaki ang unang mag-a-approach kasi nasa lalaki ang hormone ng aggressiveness, which is testosterone. So nature yan, walang social conditioning yan na dapat ganito, ganyan. Kasi yung ibang mga red pillar dito, delusion eh. Napaka-delusion ng iba na iniisip nila, ibabato nung mga babae yung sarili nila. Sila mag-uunang magme-message dun sa lalaki. Nangyayari din naman yan, pero tanong, pogi ka ba? Yun lang naman yun eh. Mag-uuna silang message, the rest, ikaw na. Kasi nararanasan ko yan. Diba yung mga naging ex ko, merong isa doon, nakita niya lang yung itsura ko sa yearbook. O di message niya ako una, o di pinatos ko siya. Ganun ako eh. Kung anong opportunity binibigay sa akin, ginagrab ko lang. So, yun yung sinasabi ko. Pero karamihan nga ng lalaki is normie naman or below average pa. Ang sitwasyon niyan is ikaw talaga ang mag-a-approach parate. Kahit nga Chedge nag-a-approach yan eh. Hindi naman yun, ngayon kasi social media age eh. Ma'am, at the same time, alam mo na yung sitwasyon mo na rejected ka na. Dahil social media age, i-message mo lang yung babaeng gusto mo. Pag hindi nag-reply, di-stop ka, rejection na yun eh. So, ganun yun. Mas madali na rin kahit papaano. Pero mas brutal siya. Pero at least, mabablockpill ka na. Alam mo na yung lugar mo na, hindi pala ako attractive kasi hindi nagre-response, wala ako nakaka-match, na So, malamang kaya ka nag-social media, nag-dating app is, ganun din yung nararanasan mo sa totoong buhay. Sinasabi kasi nila, ang social media hindi raw real life eh. Hindi raw real life. Boy, hindi yan. Pansin mo ba yung mga katrabaho mo? Hindi na nila kinakausap yung mga normie tsaka below average. Hindi na sila nakikipag-usap. Kakausapin ka niya for the sake of trabaho or entertainment. Pero yung kaya sinasabi ko yung mga lalaki dito, huwag kayo makikipag-usap gaano sa babae, yung gagawin kayong girlfriend. Kasi yung mga nakikita ko yun sa katrabaho ko eh, yung mga kinakausap ng babae na lalaki is, ang treatment nila is girlfriend. So kung ako, tsaka kung sa trabaho man, kakausapin mo ako tungkol lang sa trabaho. Yung ganon. Hindi ako nakikipag-usap yung parang interrogation, yung sasabihin mo yung buhay mo, tapos mga ginagawa mo pag wala ka sa trabaho, yung mga free time mo. Hindi maganda yan eh kasi ikakategory ka na ng babae. Kaya sinasabi ko sa inyo, makikipag ka lang sa babae is kung sexual attraction lang talaga. Yung makikipag-usap ka sa babae is mapupunta yan sa sexual attraction, yung parang ganyan. Or sexual advancement, sabihin na natin ganun. Which is, magiging advantage pa yan sa'yo kasi hindi niya sasayangin yung oras mo kasi hindi ka interested sa kanya dahil hindi naman siya attracted sa'yo. So, ganun ang strategy pag lalaki ka. Kuwari, kinakausap ka ng babae, tapos hindi ka naman niya genuinely desire. Ikat mo na siya, Kasi power mo rin yun. Sasayangin lang oras mo yun. Sasayangin yung oras mo. Tapos, parang yung kay Asian Fuckboy, sinayang yung oras niya. Tapos, ginamit pa siya for clout. Na hindi na, matumal na yung clout. O di, lipat na naman si Cherry dun kay Boy Tapang. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na, yung, talaga, ang looks talaga ay doorway sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa status mo, sa career mo, tapos sa
mga opportunities mo in the future sa mga deal, close deal mo sa business, tapos sa dating and relationship mo. So, makapangyarihan talaga ang looks. Kaya ang sinasabi ko sa dito is, magmukha kayong presentable, tapos the rest is, maging selfish kayo. Yun lang naman talaga eh. Kasi, kung iisipin mo, kung maging selfish ka na lang, applicable to sa lahat pangit, normie, tsaka mga chad. Kasi nga kung iisipin mo, ang gusto lang naman talaga ng babae yung yung may mga itsura eh. May mga itsura lang naman talaga eh. So, dun pa lang mabablackpill ka na eh. Na ba't ka pa mag-i-invest, mag-e-effort na marami, bigay-bigay, unang doorway naman talaga ang Kaya nga sinasabi ko, chess match eh. Sure, ikaw unang magme-message, ikaw unang makikipag-usap, pero kung wala ka natatanggap na cut mo na, wag mo na ituloy. Kaya, yung mga babae na nagre-reklamo sa social media, Facebook na kung ano-ano pa yan, ang tinutukoy nila doon, hindi yung mga normie tsaka mga pangit. Tinutukoy niya doon yung mga pogi. Yung, binigay ko na yung lahat. Meron pa nga, nilunok ko na ang lahat. Nilunok ko na pero iniwan pa rin ako. Tinutukoy niya doon. Mga pogi, hindi na excluded yung mga normie tsaka pangit. Yung mga nagre-reklamo tapos dawit na naman yung mga average looking tsaka yung mga pangit sa mga kagaguhan ng pogi. Tapos yung sinasabi nila, gusto ko yung personality, ganyan. Gusto ko, generous yung lalaki. Gusto ko, nagbibigay siya ng ganitong sing-sing, mga ganyan. Basta lahat ng mga gusto nila, lang yun sa pogi. Pero, kuwari, gusto ko ganito, kahit na walang mamahaling sing-sing, basta mahal ko siya. Yung ibang lalaki naman, iniisip nila, shit, itong babae na to, hindi pala to materialistic. Gusto niya ako dahil sa sarili ko. So, hindi naman yun eh. Ang tanong, ikaw ba yung guy na yun? Ikaw ba yung guy na yun? Which is, pampogi lang yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, lahat ng gusto ng babae, nakatangian, ay sa pogi lang. Yun lang naman talaga yun eh. Kasi, ang treatment naman talaga base sa itsura eh. So, kung wari, yung pogi, nang dadakot ng puwet, tapos sabay, inaamoy-amoy kilikili nung kung sa pangit yun, repulsive. Naku, kakasuhan ka, tulpo ka. Kung pogi, sweet. Sweet yun, tsaka caring. Yun yung tinatawag nating halo effect. So, paano? So, ayan yung nangyari sa Asian Fuckboy na yan. Ginamit lang siya dahil nga for clout lang talaga, tsaka revenue. Masaya si Cherry White dun sa nangyayari sa kanila dati. Kasi nga, masaya siya dahil kumikita siya doon. Tsaka, mabait naman din si Asian Fuckboy kahit papano. Yun nga lang. Hindi siya binigyan ng SCX. Parang si Boy Tapang, ganun din, walang SEX dun kay LJ. Kasi nga, may boyfriend yun. Which is, yun yung alpha niya. Baka malamang pogi rin yun kasi mga foreigner ata yung boyfriend. So paano, yun lang, sana ma-blackpill na naman kayo dyan sa Asian Fuckboy na yan tsaka sa Cherry White na yan. So paano, peace.